Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Diyan sa zona na yan nitong si Marcos Jr. Yung mga gusto nilang marinig, yung mga hindi nila marinig, dito ho natin pag-uusapan. Nandito ho si Toby Chango at saka itong si Richard Gomez. Yeah. Good morning. Good morning, everyone. Sana. Sir, Happy Monday. sir, yung impeachment lang, sir, you think dapat panutuloy yung trial ni Clay given na sinabi ng SC about unconstitutional? Ako personally, hindi na dapat mapuloy yan. Let's not defy the Supreme Court order. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Kung hindi natin susundan itong utos ng Korte Suprema para tayo maunggoy sa gubat. We're no different than the monkeys in the forest. Sabihin mo yan kay Soto. Pag-untugin mo sila ng legal luminary niya. Ano sabi ko kasi nitong si Soto? Sabi daw nung legal luminary niya, dito sa isa na to, pwedeng hindi sundayin ng Korte Suprema. Sabihin mo sa kanya yan. Ha? Ano na, kahit hindi sundin niyang desisyon ng Korte Suprema, okay lang. Kausapin mo yung legal luminary ni Soto at saka siya pag-untugin mong ganito. Ang dami yung nabuisit kay Soto. Yung mga ano niya yung di natin malaman. Dati yung pagdidesisyon, pagsasalita niya nung panahon ni Tatay Digong, independente. Nung naging Senate President siya, talagang nakikita natin na pinaninindigan niya na independent na Senado, napaka-gentleman niya magsalita. Pero dito sa isang tapak, nagmukhang nagtutunog aso si Soto no? Listen to rule of law. So we must always adhere to the rule of law. What happens daw magko-convene pa ba yung impeachment court? I do not know what the plan is. Hopefully we'll have a caucus soon. Anyway, thank you very much, guys. Thank you. Ayun, dito ko tayo kay Toby Chango. Ito, meron nakakatawang sinabi dito si Toby Chango. Ganito ho talaga sa PH Update sa mga bago dito. Pagbukas nyo ho ng umaga, lahat ng na-miss nyong video, ipapalabas ko ho dito at gagawan pa ho natin ng reaction video. Welcome ho sa mga bagong recruit tayo, mga bagong sali sa PH Update. Welcome ho kayo dito. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Paano ba naman ho tayo hindi magiging masaya? Napakarami hong magagaling dyan, napakarami hong, di ba, napakaraming vlogger, ba't pinipili ho nila na dito lagi tumambay yung mga kasama natin. Maraming salamat ho. Sobrang na-appreciate ho natin yung pagsuporta nyo sa mga bawat video natin. Okay? Yung part doon, yung talagang grabe naman yung sinabi niya, no? Kakapal ng mukha naman nung nagsasamantala sa ano, no? And if you will see yung dinabas kong press statement kanina, that was the reason why I couldn't, yun yung dahilan kung bakit di na ako suporta sa leadership kasi nga dun sa nangyari sa 2025 budget, no? So dun sa senyalis niya na yon, ibig sabihin, di ba, kahit nung huli sinabi niya pag iba yung budget, kahit i-veto niya, di ba? So tugma doon sa dahilan ko kung bakit hindi ako bumoto sa liderato, dahil sinabi ko naman dun sa nangyari sa 2025 budget, hindi na dapat maulit, no? To make the story short, ika nga, sinasabi nito, kalahati ng kabalintunan na nangyayari dyan sa budget at sa administrasyon o malamang
majority sa lahat ng nangyayaring kabalintunan sa administrasyon na to, may kasalanan, si Marcos Jr. at itong si Tambaloslos. To make the story short, ang problema kasi kay Marcos Jr. doon sa naging zona niya, kahit di natin pinanood kasi walang kwenta, mas pipiliin ko pang manood ng cartoons kaysa panoorin yung walang kwentang zona na yun, no? Mga 5 episode ng One Piece at 5 episode ng Naruto, mas papanoorin ko pa kaysa dun sa zona niya na yun. Wala ka kwenta-kwenta. Mantakin mo, yung mga nakarap sa kanya, puro mga congressman. Nung sinabi niyang mahiya naman kayo, palakpakan ho sila. Sino ba tinutukoy niya? Kayong tinutukoy niya, mahiya naman kayo. Ang nangyari parang naging mockery, parang minamak siya. Anong mahiya? Papalakpakan ka namin, tapos magnanakaw pa rin kami. Di ba ganun no yun eh? At in fairness, very consistent itong si Marcos Jr. Hindi ho niya kagaya nung ginawa niya noong nagpa-courtesy resignation sa mga gabinete niya, di ba? Hindi niya ma-address hindi niya masabihan yung mga gabinete niya na gusto niya mag-resign. So, generalize niya, lahat kayo dapat mag-resign. Ngayon, pipiliin niya, ito gusto kong mag-resign pero hindi ko masabi sa harapan niya kasi duwag ako. Kasi yung mga itlog ko nasa lalamunan ko, kaya okay, tanggapin natin resignation. Ito, ayoko mag-resign. O hindi. Di ba, gano'n yung siya. This time, pinairal niya na naman yung pagiging duwag niya, di ba? Hindi niya ma-address. And Di ba, gano'n lang naman yung mga kababayan. Very consistent yung yung attitude niya. Pagka hindi niya ma-address yung isang bagay, i-generalize niya. Di ba? For example, sa isang bahay, may anay, di ba? May anay. Hindi niya na ititreat ito, hindi niya tatargetin yung mismong anay. Ang gagawin niya, susunugin niya buong bahay. Ganyan katindi yung pag-iisip ni Marcos Jr. Pagka may sakit yung isang kahit ano pang sakit mo, basta mayroon lang siyang alam na isang lunas sa lahat ng sakit. Diba? Ganyan po siya. Hindi niya tinatarget yung root cause anong problema natin sa Pilipinas. Yung mga congressman kasi mga magnanakaw. Pinagkaisahan ang sambayan ng Pilipino kahapon sa pagboto kay Martin Romualdez. Wala naman tayong problema dyan. Wala tayong, feeling nila, yung tipong ang mga kada distrito nila, ginagawa nila ng pabor dyan sa pagboto kay Martin Romualdez. Mga walang yaho yung mga, okay lang yaho ng problema yan. Ika nga, merong oras lahat ng bagay. Pero ramdam na ho natin ang paghina ng hawak sa kapangyarihan ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Tuloy. ang isang independent, mas gagampanan ko yung trabaho ko kung nabantayan yung budget, kung independent ako. Ito talagang si Kong Toby, hindi po niya madiretso. Kasalanan ni Martin Romualdez lahat ng kababuyang nangyayari sa Pilipinas. Ganonin mo na nahiya ka pa Kaya hindi mapalitan-palitan yan Walang kayang sumupla sa kanya, lahat na lang yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Ganun lang kayo ganun di ba? Sa sobrang supot nitong si si Martin Romualdez, ang gawin natin, isampal natin sa pagmumukha ng buong sambayan ng Pilipino na talagang mahal na mahal ako ng mga congressman. Kahit ng mga constituent na mga yan, sukang-suka sa akin, pagsalitain nyo sa podium, pagsalitain nyo isa-isa, sabihin nila ng bawat mga congressman na ako ang binoboto nila. Hindi, hindi ganon. Punta kayo sa podium, paliwanag nyo doon, ba't ako ang gusto nyo maging, di ba, parang, nakakagigilin tipong, ano mga katarataduan nito? May manifesto na panalo ka na, upo ka na. Lang yan. Ito, dito tayo kay Goma. Game. What are you expecting in this SONA po? What I want to hear from the president is him talk about the problem of drugs and how to go about it. I want the president to order the Philippine National Police and the PDEA to tell them to fight the problem of drugs in the country, especially in our province. I want him to talk about the refinement of the K-12 program to make education program better this time. And I want to hear his 2 years accomplishments and his future plans. I want the president to end on a high note. It is our job and responsibility in Congress to help him with this priority legislative measures. I want the president to succeed until matapos siya. Ito naman si Goma, magsusunod na ng demanding ka pa? Ang dami mong gustong marinig. Ano yung quotable quote nitong si Marcos Jr. doon sa sinabi niya, mahiya naman kayo.
ka. Nakakatawa, nagputian na lang ang buhok ng mga congressman sa harapan niya, mahiya na lang. Hindi mahiya yan. Ang dapat yan, huwag ko na sabihin, baka mapuna ako nung internal ombudsman ko, puntahan niya ako dito, sabay batukan niya. Pinasasabi mo! Gusto mo bang makulong? Diba? Yun yung quotable quote niya. Maya naman kayo. Tapos itong sintu-sintu niyang PNP chief, hinihanay niya doon sa mga bayani natin. Si Aiden Diaz, Manny Pacquiao. Pagdating sa boxing, pagdating sa sport, hinihanay niya yung aso niya. Anak na tokwa. Unbelievable. Sabi ko sa sarili yung gano'n, napaganto na ako. Unbelievable. Gusto daw marinig nitong si Goma yung sa Sona na mabanggit nitong si Bangag yung illegal. Yung air political test niya, di niya magawa-gawa, tapos kukontra niya pa yung illegal na droga. Brad, nakinig ka na, kumain ka na, demanding ka pa. Di pwede yun. O meron ba siya nabanggit doon sa mga inaasahan mong sabihin niya? Wala, ganyan o talaga. Ikaw, magsasona na nga, mag-speech na nga, demanding ka pa. Ito na mga kababayan, pinaka-aabangan na lahat. Tao tayo dito kay Boy Kilay. Naku, congratulations, Boy Kilay, ha. Ako, kung papipiliin mo naman ako, si Soto o itong si Boy Kilay, kahit na dilawan pinklawan itong Kilay na to, mas pipiliin ko to dun sa aso nitong si Marcos Jr. Si Soto, aso ho siya. He is very delighted. Sabi niya, I'm very delighted. Very impressed. Doon daw sa zona nitong si Bangag. Anak ng tokwa, puro magnanakaw na sa harapan niya. Tapos sasabihin mo na, mahiya na. Mga kawatan niya, paano mahihiya? Anak ng tokwa. Napakaraking alam ko mga kasama natin dito sa PH Update, mga bukas na kaisipan niyan. Mga puso niya, kahit di na tayo mapanood yan, nakikita na nila pagka yung isang statement na yun, yung kabalbalan. Anak ng tokwa. Napakalaking saraswela ng nangyayari sa ating bansa. Magsasalita ang isang cloud tapos papalakpakan siya ng napakaraming magnanakaw. Para alam yung mga bata pagka sayaw ka na, gaganyan-ganyan ka, di ba? Sasayaw sa iyo yung bata, di ba? Ganon. Ganon ang ginawa nila kay Marcos Jr. dyan sa sauna na yan. Mukha ho siyang bata na pinapalakpakan, gigil na gigil naman. Ang pumapalakpak sa kanya, yung mga magnanakaw sa harapan niya. Meron din sa likod niya. Yung pinakamalaking magnanakaw ay nandun sa likod niya. Pinakamalaking magnanakaw dyan sa batasan, nasa likod niya. Baka nakatago dun sa kortina. Thank you po. Ito, dito tayo kay Cheese. Game, Cheese. Ano? All out ho ito, all out. Basta may gising. Wala naman ako sasabihin. Sasagot lang ako sa mga tanong. Kahapon, lalo na doon sa parts on corruption, parang ikaw yung unang pumalakpak doon sa nung tumira sa presidente. Bakit naman hindi? Una sa lahat, binabati ko ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Ikinagalak ko na ginamit niya ang ating sariling wika ng 99.9% sa kanyang talumpati. Gayon din, yung kanyang talumpati sumentro sa mga serbisyo publiko. Kung mapapansin ninyo, hindi niya tinalakay anumang may kinalaman sa politika, sa ekonomiya sa pangkalahatan, sa gulo sa mundo. Pinag-usapan niya at sumentro siya sa public services lamang. Yung kabuuan ng kanyang mahigit 1 oras na talumpati ay kaugnay sa public services sa ating mga kababayan. Gayon din, nais ko siyang batiin sa buong pagpapakumbaba niya sa kanyang pangatlong sona kaugnay sa pagtanggap sa pagkukulang ng kanyang administrasyon nitong nagdaang 3 taon. Ika nga may kasabihan, di ba? Ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo kaugnay sa isang partikular na bagay. Inamin yon ng Pangulo kahapon at sinabing sisikapin niya na ipag-ibayuhin pa yung kanyang pwedeng magawa kaugnay ng mga serbisyo publiko ngayon. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan
sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klaro. Ba't kaya magpapanukala sila ng ganyang batas? Meron ho bang gumagawa? Ginawa na ho ba? Walang batas kaya hindi sila pwedeng panagutin. Ay, ganun pala. Oh, ganun pala. Yung mga medyo malayo lang yung kamag-anak na kinuwang kontraktor at supplier ng mga walang yang mambabatas. Wala namang batas Ngayon gagawa kayo. Hindi ayos. Parang conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Lawmakers na involved sa mga kontratista, di ba? May mga may binanggit na rin ang isa sa aming mga kasamahan dito kaugnay sa eksaktong bilang. Hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero marami tayong naririnig na gano'n kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko halimbawa, bawal mag-exercise ng profession, siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest, yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalaan o kung sila'y parte ng pamahalaan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. Pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin may file namin yan. Kung hindi mamaya ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yan. At magiging priority bill. Isa yon sa ihiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAC. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya sa totoo lang. Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati kahapon? Magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika. Bahagi ng trabaho natin at tugunan yon, pero wag tayo magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino paman na maging parte at bahagi ng LEDAC o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng Kongreso din. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari i-considera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Maliban na lamang kung may concern at advocacy talaga yun ng miyembro kung saan siyempre susundin naman namin ang layunin at gusto ng sino mang miyembrong nais magsalita, pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bill lang naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadaloy namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Sir, sinabi din ni Presidente na yung budget bill handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naaayon sa National Expenditure Program ng administrasyon. Di bali daw maging reenacted yung budget? Oo, bawat administrasyon layunin gawin yun, pero alalahanin nyo rin. Ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Dahil bago sila makahirit ang pagkukunan ay ibang departamento rin. May lohika din naman at basehan yung kasabihang 2 heads, 3 heads are better than 1. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya.
Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Gusto niyo ba maging ganun, banana republic? Wala nang impeachment. Wala na. Finish na, ika nga. Better luck next time. Pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo, kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat huwag pansinin. Ano ba yan? Nako! Buta-taho yung mga nagsabi nun. Isa ba doon si Soto? Isa ba doon si Risa Hontiveros? Anak ng tokwa, yan na nga ba sinasabi natin? Umapalag na itong si Chase. Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Parang nakikita ko na yung tipong mangyayari dyan sa caucus, yung tipong tatayo si Sen Marcoleta. Korte Suprema yan, bakit hindi natin susundin? Si Senator Bato sasabay pa. Tapos magsasalita yung mga unggoy na ayaw sumunod dyan sa desisyon ng Korte Suprema, yung si Soto, yung si Risa Hontiveros, di ba? Yung si Bam Macainot, yung si Kiko Pangilinan. Ay, si Kiko ba? Susundin o hindi? Hindi rin pala, no? Sasabihin ni Sen mga abogado pa naman yung iba sa inyo, tapos ayaw sumunod. Wow, bakbakan mo yan sa caucus. Sana mabigyan tayo ng insider, no? Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Mahal pa ho tayo ng Panginoon. Kung sakaling si Soto ang nag-Senate President, naku, malaking gulo. Kasi kukontrahin niya ang Korte Suprema. Talagang ika nga dito sa isa na to, yung
constitutional crisis, ika nga, kahit pa paano, hindi siya, maiibsan. Di ba? Maiibsan. Pero kung si Soto, talagang yari ho tayo dyan. Ika nga, matindi ho yung mangyayaring crisis kung sakaling si Soto nanalo ng naging Senate President. Atlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon, narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa korte, sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang, personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC? Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasyahan pa rin. Pagpapasyahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng Senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Don't put words on my kilay, sabi mo. Tarayan mo, Brad. Anong ko, gaganyanin ka? Pinasasabi yung mga salita na hindi mo naman sinabi. Mga ano dyan, yung mga reporter dyan, mga may saltik sa utak. Literal na parang mga kulang-kulang ang tornilyo nila. Tingnan nyo, gusto talaga nila. Sila gusto impeachment. Yung mga reporter, mga siraulo. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision,
may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena dun sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali. Shelly! Shelly! Yan si Shelly talaga, kulay yan, alam ko eh. Alam ko ang kaibuturan ng pulo niya si Shelly. Kabisado ko yung ali na yan. Gustahan tayo pagka naging Duterte, mag-iiba na naman tono niyan. Shelly! Dito, noong mga panahon yun ng iba, ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things, and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Pero, Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-declare daw yung public na nalaman, ano ba talaga yung past? Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Yan. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para Sampal sa mukha ni Shelly! Shelly! Yung accountability, kapag kaso sa ombudsman. Meron na nga kaso sa ombudsman, di ba? Pinagpapaliwanag naman yung mga congressman na pumirma. Ayaw na magpaliwanag. O paano ba yan? Pati ombudsman yan, wala rin ano. Ay, iba pala yun. Kasi yung report yun ng ano. Yun ang accountability. Sa ombudsman tayo mag-usap. Oh. exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Nino. Yung report po na lumabas sa Politico. Sino nga yung nag-aaksa? Apo. Yung media? Sa Politico po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sino? Yan. Sir, Sino nga? yung Who mga are media they- reports. No, who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. Oh. Sino- Ikaw nyo si Soto. Ikaw nyo. Sinasagot ko. Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang, nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon.
Dahil kung titingnan niyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, kung meron din po kayong mga 9 billion, changes. no. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency, kaugnay sa meron ako na amoy. Bistigahan yan. mga pagbabagong yun. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisil kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin ng ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa GAA? Yung BICAM ng GAA. Na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yun? Wag na budget. Tumigil ka. Pag inimbestigahan yan, lalabas ang katotohanan dyan. Ngayon pa lang, dumidepensa ka na relax ka lang, Brad. Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yung sinabi po ni Sen Aimee, hindi lang siya aligasyon. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. Alin? Na may mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. Sino? Senator ano? 600 billion. So, ibig sabihin, sir... Roughly, yung proposed amendments. So, yung remaining, sir, amendments ng House ba yan? Halo-halo. May amendments din ng mga ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Pero, sir, minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali, dapat ganito to.
Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget. Dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. So, wala kayong idea kung magkano yung amendments sa ginawa ng House, on the part of the House? Attribution is very difficult, Myla, because halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na nagpanukala ay itong particular na mambabatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng vice chairman, kinary ng vice chairman yung proposed amendment na yun. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun. Yes, ma'am. Sir, related din po sa budget insertions. Itatanong ko lang po, another Politico report also surfaced. Parang favorite niyo yun ngayon. It's a CCTV footage po showing Paborito nila politiko kay tambay ni. na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos, sir, follow-up I'm lang asking, po. what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali? Hindi naman siguro tama yun. That you made sure though, that you made sure na yung mga changes as you propose, mapapasok Again, that is an allegation. That is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Yan. Kayo naman, panayang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? Nakoy, alam ni Chis ang kalakaran. Alam mo niya kalakaran ni Ganga. No, answer me. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Oh, yan. Hindi Sagot. naman pwedeng wala, di ba? Mga Again, unggoy. this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita. Kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, Ali? Sir, ano